Salamat, Master! Okay mga Kamaster, welcome again to Kamaster TV. So ngayong araw, isa na namang topic yung ating pag-uusapan. And for today's topic, tuturo ko sa inyo kung paano mag-adjust ng pressure switch. So sa video ito, matututunan nyo yung ilan sa mga procedure ng simpleng pag-adjust ng ating mga pressure switch. So as maintenance electricians o kung isa tayong electricians, hindi natin may iwasan ma-encounter tong device na ito. At ang device nga na ito is intended or ginawa para makontrol yung ating mga pressure or kinokontrol nito yung ating pump motor. So ang function lang naman ng ating mga pressure switch is automatically ino-on and off niya lang yung ating mga pump motor. So kapag na-meet niya na yung ating cut-in na tinatawag o yung pinakamababa nating setting sa PSI, dapat magra-run na yung ating motor. And kapag na-meet niya naman yung cut-out natin tinatawag o yung pinakamataas na settings natin dun sa pressure switch, dapat yung motor natin is automatically mag-off na. So para sa ating mga newbie electricians, ito yung itsura ng ating tinatawag na pressure switch. Andyan sa aking presentations ngayon. So, yung power circuit ng ating pressure switch, napakasimple lang din naman. So, makikita nyo dyan sa presentations, dito na natin ikakabit yung line 1 and line 2 natin, or ayun yung line side natin. Then sa load side naman, nandun yung ating motor na kakabit. Dito yung line 1 and line 2 ng ating motor. So, una, ipapakita ko muna sa inyo yung functions ng ating cut-in and cut-out para mas madali nyo maintindihan. So, may presentation tayo dyan, makikita nyo. Pag bibili tayo ng ating mga pressure switch, is ang default settings nito is 40 to 60 PSI. Yun na yung cut-in and cut-off niya. So sa presentations, makikita nyo, under yung ating motor from 40 PSI. Then pag na-meet na nung needle pointer nung pressure gauge yung ating desired setting or 60 PSI, automatically mag-off na yung ating motor. So continuous function lang siya. Pag narating niya yung cut-in, mag-on yung ating motor, and pag narating niya yung cut-off is automatically mag-off naman yung ating motor. So first step sa adjustment ng ating pressure switch is i-remove muna natin yung cover tulad nung makikita nyo sa ating representations. May lakyan na nut sa ibabaw. So pag ni-remove natin yung cover na yan, may makikita tayong dalawang spring, na isang malaki, isang maliit. So yung malaking spring, yan yung tinatawag natin na range adjustment natin. And yung spring naman na maliit, yan naman yung tinatawag natin na differential adjustment. So mamaya malalaman nyo kung ano yung range and differential natin. So yung spring na yan is may nut yan sa ibabaw. Yun yung pinipihit natin para ma-adjust yung ating settings. So yung nut na yan is tinatawag na nut number 1 yung sa malaking spring, and nut number 2 naman yung sa maliit na spring. So typically pagka nire-remove natin yung cover ng ating pressure switch is meron na yung nakalagay na instructions, simpleng instructions dyan, nakasulat dyan sa likod ng ating cover. So makikita nyo dyan sa ating presentations. So sabi dyan sa instructions, turn nut number 1 to raise both cut in and cut out, or cut on and cut off. So dun naman sa pangalawa, turn nut number 2 to raise cut off only. So ibig sabihin, sinasabi dyan sa instruction na kapag ginalaw natin tong nut number 1 natin is ina-adjust natin yung dalawang cut in and cut out. Dalawa silang ma-adjust. At pag in-adjust natin yung nut counterclockwise is bababa yung ating settings. And clockwise naman, kung gusto nating pataasin yung ating settings ng cut in and cut out. Sa nut number 2 naman natin is yung cut off lang yung ating ginagalaw kapag gagalawin natin yung ating nut number 2. So pag pinihit natin yung nut number 2 ng clockwise, tataas yung ating settings.
ng cut-off lang, hindi kasama yung cut-in. At pag counterclockwise naman yung pihit natin is tataas naman bababa naman yung ating settings ng cut-off. So pag bumibili tayo ng mga pressure switch, typically ito is may default setting na 40 to 60 PSI. So yung 40 ayun yung cut-in niya, and then yung 60 naman is ayun naman yung kanyang cut-off. So yung 40 to 60, yung difference nun is 20 PSI. So, yun yung tinatawag nating differential. Pagka ina-adjust natin yung nut number 2, ayun yung binabago natin, yung differential niya. For example, pinihit natin yung nut number 2 ng clockwise. So, tataas yung cut-off natin. So, mababago rin yung ating differentials. So, pwede siyang maging 40-70. Pwede siyang maging 40-50. So, pag 40-50, ang differential nun is 10 PSI. And then, pag 40-70 naman, tataas naman, ang differential naman natin is 30 PSI. So, dito tayo sa first example natin. Kung gusto natin yung motor natin is mangyari is 20 yung kanyang cut-in and 40 naman yung kanyang cut-off. Ibig sabihin yung motor natin pagdating ng 20 PSI is mabubuhay. And then pagdating naman nung 40 PSI is automatically mamamatay naman yung ating motor. So from 40 to 60, yun yung default settings ng ating mga pressure switch. Ibababa natin siya ng 20 PSI para ma-meet natin yung 20 to 40. 20 to 40, which means hindi naman nagbago yung differential pressure natin. So ang gagalawin lang natin is yung range adjustment natin, which is yung nut number 1 natin. Hindi na natin papakailaman yung differential kasi parehas lang naman yung differential natin nung nauna. So, from 40, bababa tayo ng 20. Ang ibig sabihin, yung nut natin, ipipihit natin counterclockwise. Kasi sabi sa instructions kanina, kung gusto natin bumaba yung cut in and cut off natin, yung nut number 1 natin, ipipihit natin counterclockwise. And then, minsan sa mga instructions ng ating pressure switch, may nakalagay na dyan kung ilang ratio yung bawat pihit natin. Tulad nga dyan nasa example natin sa presentation. Ang sabi dyan, every complete turns is katumbas nun is 2 and 1/2 PSI. Or 2.5 PSI. So, masasabi natin 1:2, 2 and 1/2 or 2.5. So, 20 yung gusto natin ibaba sa ating pressure switch. Ang ibig sabihin yan, 20 divided by 2.5 is 8. Ibig sabihin nun, 8 turns counterclockwise ang gagawin natin sa ating adjustment ng ating pressure switch. So may presentation tayo dyan, isi-simulate natin yung procedure natin para mas madali nyo maintindihan. So, a-adjust tayo ng 8 counterclockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 turns counterclockwise. So, pag pinagana natin yan, ito na yung dapat nating maging functions ng ating motor. So, from 20, aandar yung ating motor pump, and then pag na-meet niya na yung 40 PSI, automatic mamamatay siya. So, ganun lang yung mangyayari sa kanya pag ganyan yung adjustment natin. 40, 60, continuous lang siya dyan. So, kung kanina, pinakita ko sa inyo yung example ng nut number 1 natin. Ngayon naman is yung example ng ating nut number 2 o yung differential pressure. Kung gusto natin mangyari is yung cut-in natin maging 40 PSI and yung cut-off naman natin or cut-out naman natin is maging 80 PSI. Ang pipihitin natin is yung ating nut number 2. Kasi from 40 to 60, gusto natin itaas yung pressure natin ng 40 to 80. So, yung differential niya is magbabago na rin. Dahil
from 40 to 60, 20 PSI. Sa 40 to 80, magiging 40 PSI na yung differential natin. And then, gusto natin siya itaas. Ang ibig sabihin nun is, ang pihit natin sa nut number 2 natin is clockwise tulad nung nakalagay sa ating instructions. So, 40 PSI yung magiging difference natin from default setting. 40 yung cut-in natin, hindi naman nagalaw yung or hindi naman magbabago yung cut-in natin na 40, and from default setting din 60 yung cut-off natin, gusto natin gawing 80. Ang ibig sabihin nun is ang idadagdag na lang natin is 20 PSI para maging 80 siya. From 60 yung default setting natin, gusto natin iakyat ng 80 PSI. So kung 1:2.5 pa rin yung ratio natin, ang magiging adjustment natin is 20 ulit divided by 2.5 is 8 turns pa rin. Pero clockwise naman ngayon kasi gusto natin siyang itaas. Magiging cut off na natin pag pinagana natin yung motor is 80 PSI. Subukan natin sa presentation natin. Gagana yung motor natin from 40 PSI yung kanyang cut-in. And then yung cut off naman natin is, or pag na-meet niya na yung 80 PSI, mag-off na yung ating motor. So continuous lang ulit yung function niyan. From 40, mabubuhay yung ating motor, and 80, mamamatay naman yung ating motor. So dito naman sa example number 3 natin, mga kamasters, may pagkakataon kasi na kailangan natin galawin yung dalawang adjustment natin, or yung nut 1 and nut 2 natin. So kasi ang example natin ngayon is, kung gusto natin yung cut-in natin ay maging 20 PSI, and yung cut-off naman natin or yung cut-out natin is maging 50 PSI. So ang ibig sabihin yan, from default setting natin na 40-60 PSI, pares na galaw yung cut-in natin at saka yung cut-out natin. Pares siya na bago. Kasi from 40, gusto natin maging 20 yung cut-in natin. From 60 naman, gusto natin maging 50 yung ating cut-off. So, dalawa na yung kailangan natin galawin dyan. So, kung yung nut number 1 yung gusto nating i-adjust muna, so from 40 to 20, pipihit tayo counterclockwise kasi nga babawasan natin yung ating pressure or yung cut-in pressure natin. So pipihit 20 divided by 2.5 is 8 turns yung kailangan natin gawin counterclockwise, katulad nung example number 1 natin. 8 turns counterclockwise. So ang magiging pressure na natin ngayon is 20-40 kasi hindi pa natin ginagalaw yung nut number 2. So from 40 cut off, gusto natin madagdagan ng 10 dahil 50 yung gusto nating PSI na, or 40 yung gusto, 50 yung gusto nating maging cut off. Magdadagdag na lang tayo ng 10 PSI. So kung ang differential natin is 2.5 pa rin, 10 divided by 2.5 is 4. So, ang ibig sabihin, 4 turns clockwise tayo kasi padagdag nga tayo sa pressure na. So, ang magiging settings na natin ngayon is 20 cut-in and 50 cut-off niya. So, kung papaganahin natin yung motor, ito dapat siya 20 PSI, mabubuhay yung ating pump motor. And then, pag na-meet niya na yung 50 PSI, automatically, mag-shut off naman. So, ganun lang. Continuous lang ulit. So, yung example na ibinigay ko sa inyo, mga kamasters, is, yan lang naman is kung may ratio tayo na makita dun sa instructions ng ating pressure switch. Kasi kung wala, yung iba, kalimitan, tinatansya na lang yan. Like for example, gusto mo itaas yung pressure, pipihit ka clockwise. So, pagkapihit mo ng clockwise, i-testing mo, papaandarin mo yung motor. Doon mo malalaman, pag pinaandar mo, syempre makikita mo naman yun sa pressure gauge kung kulang pa or
or sobra na yung pihit mo. So yun, tansyahan lang kapag ka walang binigay na instructions or ratio sa instructions. So yun lang mga ka-master, sana may natutunan kayo dito sa topic natin ngayon na how to adjust pressure switch. So sa mga masters natin dyan, kung may idea pa kayo or kung may mga gusto kayo itanong, just free to comment down below your questions or idea. So yun lang, thanks for watching.